So, bank draft at saka foreign draft. So, yung bank draft is parang ah, babayaran mo yung isang tao on a specific amount of money. Baka kung 100,000, babayaran mo, bibigyan mo siya ng 100,000 under instruction. Pero yun, ginagaran siya ng bangko. So, ibig sabihin, yung pabayad mo doon sa bank draft is pwede niyang i-access yung bank reserves o yung reserve fund ng bangko hanggat hindi nababayaran yung account na yun. Okay? So, pag sinabi mo namang foreign draft, yun ang bank draft in a foreign country. So, yun, pag sinabi mong bank draft in a foreign country, nasa ibang bansa o wala sa Pilipinas yung tatanggap ng pera na merong yung bangko dito sa Pilipinas is may bangko o branch dito sa ibang bansa na yun. So, yun ang pagkakaiba. Ang kaiba ng foreign draft at saka bank draft, yun yung bank draft in a different country. Yun lang ang pagkakaiba. But in other ways, pareho lang siya. Ito yung ginagawa ng mga notaryo. Sila yung nagbibigay ng notice ng isang foreign draft na nagkabayaran na to kung sakasakaling nasa ibang bansa yung isang tao na pagbibigyan ng pera o wala dito sa Pilipinas. So, alam na natin yan. Butit na laman na natin yan. Maganda na nalaman talaga natin yan. Meron palang mga ganyan. Kasi hindi naman ako particular dyan sa mga bangko na yan. Kasi wala naman ako malaking pera na hawak. So, pag nagne-negosyo ka, siyempre pag nagne-negosyo ka, meron kang malaking bank account. So, dapat alam natin yung mga bagay na ganyan. So, yung notice of foreign draft na inaano ng mga notaryo na yun na nabayaran na naibigay na yung amount, yun yung authentication. Kasi ang ano lang naman ng notary public is mag-authenticate o magpatotoo. So, yun. So, pinag-aralan na natin yung mga ganyan. Mahirap din pala. No? Meron tayong na-apply sa business, sa law, meron din tayong na-apply sa business. So, yun yung magandang natututunan natin. So, yun lang pa.